May tanong sa akin, meron po kasi akong bugok na ola na due date na ng ilang months. Hindi po ako sumasagot sa mga call nila gawang naka-experience po kasi ako ng harassment. Kaya may trauma na ako sa mga spam calls. Meron po kasi silang sinend sa akin na text message. Gusto ko lang po sanang malaman kung ito po ay totoo. Digital copy for respondent. We are hereby commanded to execute or cause your arrest based on the statement of claim for failure of the defendant to answer and to appear on the scheduled hearing of this case despite notice. This is small claim staff a case action for money owned under a contract of loan and to bring you before this court as soon as possible to dealt with according to law. Kindly make your return within 5 days from receipt. This warrant shall continue to be valid and enforceable even after the lapse of 5 days from its issuance and shall remain until you is arrested. Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. O yan, tumira na naman po yung mga ola natin, ano? So, dito naman no sa ating usapin ngayon no is nagpadala po sila no ng SMS no na para ho siyang no warrant. So, dito po sa video natin alamin natin kung may katotohanan po ba itong pinadalang mensahe po ng tumbugok at abusadong online lending apps no. Pero bago ho yan no, disclaimer po muna tayo, hindi po ako abogado. Ako po ay maniningil. Lahat po na sinasabi natin dito sa ating mga video is based on my experience, tsaka po sa ating pagsasaliksik, at syempre po, no, sa pagtatanong at sa paggagabay na rin po ng ating mga kaibigan, mga abogado. At isa pa po, no, hindi ko kinukonsinte or hindi po ako pabor, no, doon sa hindi pagbabayad ng utang. Dahil po, pag tayo may nautang, no, it's our responsibility no na bayaran po yung ating inutang kasi yan nahiram natin at nagamit natin yan di po ba? Ang hindi po ako pabor is dun sa maling pamamaraan po ng pagpapautang at maling pamamaraan ng paniningil. Okay, sagutin po natin yung pinadala nyo pong katanungan. Okay, so sabi nyo nga po meron kayong bugok na ola at hindi kayo sumasagot sa mga tawag dahil nga po naka-experience na kayo ng harassment, kaya nagkaroon kayo ng trauma sa pagsasagot po ng mga tawag no or mga spam calls. Okay? Kagaya lang ho nung sinasabi ko before no na kung ano po sa tingin po ninyo yung makakapagpakalma po ng inyong kalooban para hindi nyo naririnig yung mga harassment, itong mga bugok at abusadong online lending apps na to, igawin nyo po. Buhay nyo po yan. Okay po? Basta ho kayo nakaranas ng harassment, talaga namang kumbaga, iunahin nyo po yung state of mind ninyo. Kasi yan ho ang importante. Kaya nga ho, di ba gumagawa tayo ng ganitong klase ng mga video is because yan po yung iniiwasan natin. Yung mga stress, no? Yung anxiety, depression, tsaka yan ho, yung trauma. Di ba? Talaga naman nakaka-trauma ka every time na na may magriring telepono mo, matataranta ka, di ba? Dahil nga baka mamaya sila na naman. Oh, yan ho yung ginagawa sa atin niya. So, tuloy nyo lang ho kung ano yung ginagawa ninyo, pero lagi nyo ho paglalaanan, no? Pagtabi nyo ng ng bayad para pag dumating yung panahon nakaipon na kayo, bayaran nyo ng one time. Huwag nyo siyang babaliwalain, bayaran nyo pa rin. Okay? Punta ho tayo dun sa sa mensahe ng bugok na ola. Alamin natin kung totoo ba to. Okay? So sabi ho, digital copy daw po no for respondent. Tapos we are hereby no to execute or cause your arrest ng teteng no based on the statement of claim no sa failure daw po na sagutin and to appear do sa scheduled hearing. Okay, ang ho dito is yung hearing pero mamaya natin sasagutin. Okay, sabi ho ang tindi, mag-i-execute sila ng kumbaga huhulihin kayo. Totoo ba yun? Alam nyo sa totoo lang, nahihiwagaan ako din sa mga bugok at abusadong online lending apps diba? Hindi naman ho sila dapat nagpapatupad yan diba? Tsaka hindi dapat nila yan diba yung sinasabi or mini-message sa inyo, di nakapagtago na kayo. Di po ba? Ang warrant to, hindi sinisiwalat yan. Dapat yan discreet. O di po ba? Tapos, mga ang tawag dito, ang manghuhuli sa inyo, ay kalukuhan yan. Okay, ito lang po yan.
Ang warrant po is ini-issue yan, no, ng korte. Okay? Ngayon, pagka may warrant kayo, ang magpapatupad po niyan, alagad po ng batas natin. Tsaka yan, discreet. Hindi ho yan basta-basta na, na ipagsisigawan nyo. I-message mo, isusulatan mo siya. Kaloko, di nakapagtago ho yan. Sira ulo tong mga to, di ba? So, ibig sabihin, tinatakot lamang kayo. Di ba? Kunwari, meron kayong warrant. Wala naman. Kaya ka ng kamote talaga. Tapos, ito. Base daw ho yung panghuli nila doon sa statement of claims na may failure kayong sagutin at saka po mag-appear, no? Doon sa schedule ng hearing. Okay? Hearing ho yung hearing. Dahil nga daw po merong small claims /staffa na isinampang kaso. Okay, ito lang ho yan. Pag usaping pag sinabi po kasing usaping utang, no? Lagi ho yan is a civil case. So, small claims. Okay? Ngayon po, pagka yan, may criminal liability, staffa. Okay? Yung sinasabi ho kasi dito, hearing daw po. Okay? Pagka po small claims yan, hindi ho hearing ang tawag dyan, mediation. Magkaiba ho kasi yan. Yung mediation po kasi is pag-uusapin po yung dalawang partido. No, at sila po ibibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng agreement. Ngayon, kung nagkaroon sila ng agreement, ayun. Anuhin po ni judge yan. Okay? Igagrant 'yon. Kasi nag-usap kayong dalawa eh. Di po ba? Kumbaga, may middleman lang, no? May mediator lang po. 'Yun po yung tawag sa small claims o mediation. Ngayon, kung yan is criminal case, yan talaga hearing yan. Okay? Tsaka series yan eh. Yung hearing series po ng kumbaga may may mga sumusunod na na mga araw na pupunta kayo sa korte kasi hearing po. Okay? So, para lang po malinaw yung pagkakaiba po nung hearing tsaka yung mediation. Okay? Eto ho. Naglagay na naman ng kaso. Small claims /staffa. Okay? So, ano yun? Civil na criminal. Hindi po ba? Mali eh. Hindi po tama. Pag sinabi yung pagka ho civil, pag criminal, magkahiwalay po yan. Hindi po nila po pwedeng pagsamahin. Okay po, ang small claims po is a civil case. Ang staffa po is a criminal case. Okay? Yun ho kasing staffa is, mahirap pong patunayan dahil, syempre ho, kailangan yan, meron niyang panlilinlang at saka panluloko. So, ano ho bang yan? Halimbawa, yung pong kumbaga, nagbigay kayo ng maling information. Okay? Nagbigay kayo ng mga fake dokumento. Yan. Nilinlang nyo sila para kayo makahiram sa kanila. Alam nyo naman palang wala kayong trabaho, naglagay kayo. Diba? Tapos, alam nyo naman palang yung trabaho nyo, mababa pa lang yung sahod, pineke nyo yung ID nyo. Di kaya, wala pala kayong trabaho, pineke nyo yung ID. Yun po, yung halimbawa ng panluloko at panlilinlang. Pagka yun napatunayan, ayun, po pwede ho kayo masampahan ng gano'n. Kaya lang dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, malabo. Kasi wala naman silang credit investigation eh. Kasi dapat doon pa lang natitrace na nila yun eh. Diba? Kaya nga meron nun. Diba? Kasi for them, diba, na mapatunayan yung authenticity and veracity of all documents and information na sinabit sa kanila. Ginagawa nila? Makita pa lang ho yung number ninyo na connected sa e-wallet. Nagtatype pa lang kayo. Papadala na kayo ng pera. Diba? So, paano nila sasabihin na, may staffa case yan? Ang lokohan ho yun. Okay? So, tuloy ho natin to. So, sabi nga ho nila, tawag dito, within 5 days daw po, dapat make a return. Hindi ko kasi masyado maintindihan yung make a return upon 5 days ng receipt. Siguro, sinasabi nila dito, isumuko ka, pag-receive mo, within 5 days. Which is, ano yung susuko mo? Wala ka nga nare-receive na. Kasi ito yan pagka may nagsampa sa inyo ng kaso, definitely yan, may imbitasyon. Kung wala naman kayo nare-receive, ba't kayo pupunta sa korte? Di po ba? Ano yung sasagutin nyo ron? Mga siraulo yung mga yan tapos, ito po ang nakakatawa. Okay. This warrant shall continue to be valid and enforceable even after the lapse of 5 days. Okay? Ito pakaliniwan nakalagay ito From its issuance and shall remain until you is arrested. Yan, sabi sa inyo
Eto ho, papapatunay, walang abogado itong mga to. Anong you is arrested? You are arrested. Diba? Sira ulo talaga. Oh, nakita nyo ho. Diba? So, ba't nyo ho paniniwalaan? Lagi ko sinasabi sa inyo, yung papadala ho sa inyong mensahe is basahin nyo hong maigi. Intindihin nyo po. Okay? Kung hindi nyo siya na masyado naiintindihan, pagtanong nyo po. Kung meron po kayong kilalang abogado, better. Diba? Kung wala naman ho, baka mamaya pinapasukan yung trabaho, may abogado ron, o di doon ho nyo itanong. Di po ba, mainam ho na nagsasaliksik ho tayo. Kasi, importante na, kumbaga, yung pinapadala sa atin, naiintindihan natin, hindi yung tinatakot kagad natin yung sarili natin. Okay? Ngayon, doon po sa nagpadala ng katanungan, kagaya yung sinabi ko kanina, gawin nyo ho, kung ano sa tingin ninyo, yung tama, para po sa inyong mental state. Tapos, pangalawa, pag-ipunan nyo yan. Diba? Kasi nahiram po natin eh. So, pag-ipunan, tsaka nyo po siya bayaran. Tapos, yung pinagbayaran nyo, tabi nyo yun. Kasi importante ho yun na ay tabi nyo, baka mamaya kasi kung ano yung gawin itong mga bugo katabusadong online lending apps. Pero, ito ho, sasabihin ko na sa inyo, takot ho pumasok ng ano yan or tumungtong sa korte ang mga yan kasi mababaliktad. Dahil po sa dami ng kawalang yaang ginawa nila. Mali na ho sila magpautang, mali pa silang maningil. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.